Good morning mga kamanggagawa sa Panginoon, mga kapatid ko na sa pananampalataya na marahil ay nasa ibang bansa, ibang lugar at patuloy na celebrate, sabihin natin nagre-remember ng ating pong na araw. So, ano man pamamaraan ng ating ginagawa, pag-aala ng ating mahal na araw, ako po ay patuloy na gusta at patuloy na hoping na sa pamagitan ng mga panahon ganito ay tayo po ay nakapagbalik tanaw at ating inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Muli sa umagang ito, tayo po ay sama-sama bulay-bulay ng kaniyang salita. At simulan po natin ito, mga mahal pong kapatid, sa lagi natin ginagawa ang pakipag-usap sa ating Panginoon Diyos at ang paghingi ng gabay sa banal na Espiritu. O aming Ama, kami po ay labis na nagpapasalamat sa panibagong araw, panibagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat o Diyos sapagkat kami buhay pa at mayroon pa pagkakataon upang ikaw ay aming paglingkuran, sambahin Panginoon at itaas. Iparangal Panginoon ng iyong pangalan sa amin. Lord, tunay na nagpapasalamat ako sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa oras na ito, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hinihiling ko po ang patuloy na pangunguna, paglilid, pagbibigay ng karunungan, kaunawaan, ang pagsasalita ng banal na Espiritu sa mga salita ng Diyos na siyang aming pagbubulig. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito at patuloy, Ama, na ang ginagawa naming pagbubulay-bulay ay bahagi ng aming patuloy na pagsasaliksik at pag-usap sa iyo. Kaya Panginoon, hinihiling po namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Aming salamat po, Ama, sa inyo po ang puri, pasasalamat at pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 91 verses 5 to 8, and I will read this sa version ng Amplified, and also I will read in Mabuting Balitang Biblia Tagalog. You shall not be afraid of the terror of the night, nor of the arrow, the evil plots and slanders of the wicked that flies by day, nor of the pestilence that stalks in darkness, nor of the destruction and sudden death that surprise and lay waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only a spectator shall you be, yourself inaccessible in the secret place of the Most High, as you witness the reward of the wicked. Sa Tagalog ay ganito po ang sinasabi ng kanyang salita. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim,
Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka ikay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan yaong masasama ay makita mong pinarurusahan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa mga oras na ito. Tayo po mga kamanggagawa at mahal pong kapatid sa Panginoon ay nagpapatuloy po ng ating pagbubulay-bulay sa mga talatang Awit 91. At habang atin pong pinagbubulay-bulayan at hinihimay-himay ang Psalms 91, ito po ay lalong paayos o paganda ng paganda, no? Lalong nagbibigay ng patuloy na katiyakan. Marami siyang sinasabi na talagang masasabi natin magbibigay ng lakas ng loob o nagpapalakas ng loob, nag-encourage sa atin. At sa mga talata po na ating pong binasa ay atin pong matututuhan o atin pong makikita na kahit na na mga nakakatakot, halos ayaw nating tingnan, halos ayaw nating maranasan dahil minsan ang mga nangyayari ay hindi akalain ng ating mga isip, ng ating mga mata. Mga nakakatakot na salot o kaya naman ay mga pangyayari o kalamidad na halos ay hindi pumapasok sa ating isipan na maaari o dumating sa mundong ating ginagalawan. Ano ba itong mga ito? Naalala ko tuloy yung pagsabog ng bulkang Taal, no? Na kung saan nang ito'y sumabog ay naroroon na ang mga tao ay labis na nahintakutan, lalo na yung bahagi ng Batangas hanggang sa Cavite. Yung Manila, medyo dinatnan lang po sila ng abo. Pero yung talagang labis na naapektuhan ay ang Batangas. At sa sitwasyon na yon, ang mga tao ay naroroon na nanlupaypay at nanghina. Ang lahat ng mga tao ay naroon na naglagay ng mask sa kanilang mga bibig at ilong upang hindi nila malanghap ang sulfur sapagkat ito'y masama sa baga. At nang bumaba lamang ito, nung ito ay naroroon na medyo kumalma na, medyo naging maayos, nalinis na ang ginawang pagsabog ng abo ng bulkang Taal, ay bigla na lamang pong dumating ang isang virus na halos wala sa isip natin na kung saan ito'y nanggaling sa bansang China. At yung paggamit ng mask ay nagtuloy-tuloy. Nagkaroon ng death, nagkaroon ng maraming mga namatay, at dahil dito ay sa pagka-apekto ng virus na COVID-19 ay nagsara ang mga bayan. Sinara natin ang paliparan at nagkaroon ng mahigpit na mga checkpoint, lockdown.
So sa sitwasyon yun ay wala po ito sa isip natin. Hindi ito pumasok sa ating isipan. Kung ano yung ganoong pangyayari, ito'y nakakatakot kung titingnan, kung iisipin. At ito'y walang tuldok. Pag sinabing walang tuldok, hindi pa natin alam kung kailan ito matatapos. Subalit, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, itong mga kalamidad na ito, itong mga salot na ito, they will not touch us. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. At ang verse 5, ang siyang pinakasusing salita na makikita natin sa Psalms 91 verses 5 and 8. And the key word is the word, do not be afraid. Huwag kang matatakot o huwag tayong matatakot. Ang kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay susubuking takutin ang bawat isa sa atin. Yun naman po talaga ang isa sa mga strategy niya. Ang manakot. Nais ng kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kampon na tumingin tayo o tingnan natin ang ating paligid, tingnan natin ang realidad na nagaganap sa ating paligid. Sapagkat ang tao o maging ang mananampalataya ay malimit bumase sa kanyang nakikita. Hindi nga po ba doon na-rebuke si Tomas? Dahil ang sabi ni Tomas, to see is to believe. But the word of God is said, believe and you may see. And not just only that is the principle of the Bible, but also the Bible said, walk by faith, not by sight. Dahil kung pagbabasihan natin ang ating nakikita sa ating paligid, marami po ang madudurog ang puso, madami ang maliligaw ng kanilang mata, at mawawala ang focus sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Faith in God's great love, faith in God's grace will calm all of our fears. Ang pananampalataya po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang siyang magbibigay ng kapayapaan at magpapakalma sa anumang mga takot mayroon po tayo. At yun po ay inilarawan ng isang sitwasyon na kung saan ang kapatid na Pedro ay naroroon na maglalakad o lumakad sa tubig o sa dagat. Ang katotohanan, siya po ay nakalakad sa dagat dahil po sa kanyang pananampalataya. Hindi naman po sa hindi siya nakalakad sa dagat. Maliwanag po na itinuro ng banal na kasulatan na siya'y nakapaglakad sa dagat. At ang kadahilanan, pananampalataya. Hindi niya po tiningnan kung ano ang realidad na pwedeng mangyari sa kanya kapag siya'y naglakad. Sapagkat ang katotohanan, mayroon siyang pananampalataya na kung saan nakapokus siya sa nagsalita. At ang nagsalita ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At kanyang sinabi, Pedro, lumunsad ka. Palapit sa akin. Ang sabi ng iba, bakit lumubog si Pedro? Mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Bago po lumubog si Pedro, siya po muna ay nakalakad.
sa ibabaw ng tubig. Malimit hindi yun nakikita ng mga tao, ng mga mananampalataya. Subalit ang nakalulungkot, the moment na si Pedro at ang kaniyang mata ay pumukus sa realidad, nang ang tubig o ang dagat ay humampas sa kanyang mukha at naramdaman niya ang tubig, bigla niyang hindi lamang yung tubig, pati yung malakas na hangin ay dumampi sa kanyang pisngi, dumampi sa kanyang mata, dumampi sa kanyang buhok, dumampi sa kanyang katawan. Yung mata niya na nakapokus sa Panginoong Jesucristo, yung isip niya na nakapokus sa Panginoong Jesucristo ay biglang pumokus sa realidad na mayroong dagat na pwede siyang lumubog. At ang oras na yon, siya ay lumubog. Subalit, nais ko pa rin bigyan ng tunay na significance yung sitwasyon na yun. Nang lumubog na si Pedro o lumulubog na si Pedro, ay muli niyang naalala ang Panginoong Jesucristo at siya ay humingi ng tulong at sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. At nagling inabot ng Panginoon ang kaniyang kamay at siya'y tinulungan ng ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang takot ay naririyan sa ating mga puso kapag tayo po ay tumitingin sa realidad. Lalo tigit kapag ito'y ating naranasan. Hindi ho natin masisisi ang ilang mga kapatid na kung saan ay maaaring mag-alinlangan, lalo tigit yung mga tao na nagmamasid na marami po o yung mga Kristiyano na nagmamasid na ayan, meron namang naapektuhan ng COVID, merong tinablan ng COVID, hindi po maiwasan na tayo ay matakot. Ayoko rin naman pong maging plastic sa bawat isa sa atin. Ayoko maging hipokrito sa pagharap ko sa inyo sa umagang ito. Sino ba naman ako? Ako'y tao na pwedeng pasukin ang subalit, gusto ko rin pong sabihin sa inyo na ang takot ay kayang talunin ng pananampalataya. Kapag ang takot ay nanaig sa ating mga buhay, nawawala po ang pananampalataya. Na isasantabi ang pananampalataya. Kaya marahil sinabi ng Psalms 91, do not be afraid. Huwag tayo matakot. Ako po, kahapon ay nasa labas at nag-uusap kami ng aking mga kasamahan sa Philippine Coast Guard Auxiliary kung paano namin tutulungan ang mga na-stranded sa Pier 4. At nag-usap-usap kami na sila ibibigyan namin ng pagkain ngayong araw na ito. Habang ako ipapauwi kahapon, ay biglang nag-shoot up ang aking pipi. Sa bahay, ako ay nag-exercise lagi at ang pipi ko po ay lagi lamang nasa 120/80, 110/60, ganun po lamang nagtaka. Pero kahapon, ito'y nag-shoot up ng 198/90. Habang ako'y nagda-drive, ako po ay biglang huminto at binusinahan ko yung aking kasama rin na nasa unahan. At siya huminto at sabi ko, Brad, sandali lang. Commander, sandali lang. Ako muna ay magre-rest ng kaunti at iinom. To make the long story short, pagdating po doon sa bandang Imus, subdivision sa Imus, wala na po siya. Ako po huminto uli.
at tinawakan ko ang aking dibdib. Ininom ko yung isang gamot na dapat kong inumin. At pagkatapos nun, nireview ko ang aking nararamdaman. Pinalayas ko siya in Jesus' name. At salamat sa Panginoon sapagkat umayos na ang aking pakiramdam. At pagdating ko ng bahay para lamang akong nagdahilan, bumalik ito sa 120/68. God is for you. And because He is, sabi doon, 1,000 fall at your side, 10,000 at your right hand, but it does not come near you. Tatakutin lamang tayo po niya. Yun lang ang kakayanan niya. Magro-roar siya katulad ng leon. Yun lamang ang kaya niya. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, put your trust and confidence in God's great love for you. He has made every provision for your care and protection. Siya po ang mabuting pastol na patuloy na nagmamasid, nag-aalaga, nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa mga matutuwid. Ibinigay niya ang kaniyang salita, ibinigay niya ang kanyang spirito upang tayo po ay maging mananagumpay or overcomer sa buhay na ito. Hindi po dapat tayo maging tanungan. Marami po pa ng mga Kristiyano ang napaparalisa dahil sa takot sa mga oras na ito. Hindi na ho nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi na sila makalabas upang gawin ang dapat nilang gawin. Sa Diyos po ang kapurihan, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Hindi po dahil sa ako po ay auxiliary coast guard, pero lagi pong sinasabi sa inyo, simula nang pumutok ang pandemya, ang inyong lingkod ay laging nasa labas. Tumutulong, nagbibigay ng relief goods, maharap sa ang kani-kaninong tao upang tumulong. Subalit hanggang sa ngayon, nakikita po ninyo malakas at mayroong katapangan dahil pinangahawakan po ang salita ng Diyos. Do not be afraid. And the Psalms covers every part of our day. Every part of our day. The night, the morning, and the noontime. It also covers all attacks. Hindi lamang yung buong araw nakakover siya. Maging yung mga atake. Sinabi dyan, yung mga plano, yung mga slanders, yung mga pestilence, at maging yung destruction. Sinabi dyan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, but in all of that and all through your day and night, you need to remain inaccessible in the secret place of the Most High. Tayo po ay tumulog, lumapit sa ating Ama. Sumilong sa kanyang anino, tumago sa kanyang dakilang kapangyarihan, lumilim sa kanya. Ay umagang ito, do not let your fear get into your life. Why? Because sabi ng banal na kasulatan, cast all of your anxieties, all of your fears, once and for all for Him,
for He cares for you. According to 1 Peter chapter 5, verse 7. May takot, may realidad na nakikita tayo, subalit, what is the key word? Do not be afraid. Huwag kang matakot. And today, my dear brothers and sisters in Christ, I just want to confess and to declare this morning, I am not afraid of the terror of the night, nor of the arrow, the evil plots, and slanders of the wicked that flies by day, nor of the pestilence that stalk in darkness, nor of the destruction and sudden death that surprise and lay waste at noonday. 1,000-fold at my side, 10,000 at my right hand, but it does not come near me. I am only a spectator. I am inaccessible in the secret place of the Most High. Kaya ngayong umaga, muli, I challenge you sa ating pagbubulay-bulay. Ang ating mata ay i-focus natin sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Huwag mong alisin ang focus mo sa Kanya. Because the moment na mawala ang focus mo sa Kanya, the moment na papasok ang pagkatakot or ang reality na nakikita natin. That's why this morning, sa ating pagbubulay-bulay, do not be afraid. Because you are in the secret place of the Most High. God bless us all. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Tayo pong manalangin at ipagkatiwala natin ang araw na ito. Maging ang inyong lingkod ay papunta po mamaya sa Pier 4 sa ganap na 12:00 upang mamigay doon sa mga stranded na mga pamilya na nagugutom, nababiyahe sana pero sila ay na-stranded. Kaya bibigyan po namin sila ng kanilang pananghalian. Panalangin niyo rin po ako at ang aking mga kagrupo sa 107 Squadron. Father in heaven, thank you so much, Lord, for giving us this wonderful and blessed morning wherein naroon na kami nagkasama-sama ng aking mga kapatid at nagbulay-bulay ng iyong salita. Panginoon, sa umaga pong ito, muli amin pong ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa iyong banal at dakilang kamay. Patuloy, O Diyos, na tulungan mo kami. Patuloy na pakipuspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maluwalhati sa aming buhay at pabigyan ng kamahalan. Akin pong itinataas, Panginoon, ang gawain ng 107 Squadron, Philippine Coast Guard Auxiliary na yung tanghali, Panginoon, na kung saan kami po ay mamimigay sa mga tao doon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Palutin niyo po kami ng inyong banal na dugo. At ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magpakakalan sa ganito pong mga ministeryo ng pagbibigay. Panginoon, dalayan ko din po mga kapatid na kung saan nakikinig at nanonood sa umagang ito. I pray and I declare, Panginoon, yung katotohanan ng salita mo at higit sa lahat yung banal na Espiritu na nasa amin na siyang patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa lahat po ng aming ginagawa. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagdakila at pagkilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, muli, ang hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin pong channel, no? Yung aking Shepherd Staff, bahala po kayo, di nyo masubaybayan yung ilan pong mga teachings and typical na ginagawa po ng inyong pastor. So, iusap,
i-click nyo po yung makikita nyong link dito sa akin pong daily devotional. Meron po dyan sa disclaimer. Meron po dyan sa baba na link ng akin pong channel. Pakiclick po yon at pakisubscribe yung aking channel upang sa gayon ay manotify kayo lagi sa mga devotional and preaching methods and doctrinal and especially typical life of a pastor. Muli, God bless us all. Soli Deo Gloria.